The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko at live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon mula sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Isang persons with disability o PWD ang nabiktima umano ng maling akala. Reklamo ni Susan Bello, walang awa raw na binugbog ang kanyang pamangkin na si Piolo, 23 years old na may sakit na epilepsy. Matapos siyang mapagbintangan umano na tumangay sa 5 taong gulang na bata. Ang panawagan ni Susan, panoorin ito. Ayan mga kaaksyon. At mula sa kabilang linya, makakausap natin si Miss Susan. Miss Susan, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Opo. Ma'am, maaari nyo bang maikwento ang nangyari dito sa pamangkin mo? Ano po, sir? Nung 12 ng February, may naghahanap po ng si Piolo. Tapos po, sabi ko, wala si Piolo dito. Naglalaro sa mga pinsan niya sa 7th Street. Doon po yung bata, nagaling eskwelahan, siya po ang nakapagsabi, nandoon po si Piolo. Tapos po, nagpunta na kami doon. Pagpunta namin doon, nandoon po ang bata sa may eskwelahan sa second floor. Opo. Tapos po, kinuha niya ng bata, kinuha po naman si Piolo. Nung pauwi na kami, nag-assistensya nga sa amin yung pulis, hinatid po kami sa pulis. Di ko po namalayan, nakalabas po pala si Piolo. Nagpunta na lang doon sa mga pinsan niya sa 9th Street. Palagi man po siyang nagduduman. Tapos po, pagkatapos niya magduman sa 9th Street, sa mga pinsan niya, inabangan po duman sa may nahilig po kan sa na si Miss Mariel, pinsan niya, at nakabidyo na po. Kung po, nagdalagan man pa si Ring dumanta, hinahanap ko man po si Piolo, sinusundan ko naman. Pag-abot po duman sa si Mariel, sabi niya sa kuya, Tita Susan si Piolo. Pinagbubugbog nila. Tapos po, dahil naman hindi ko na nakita yung pangyayari, kinuha ko na lang yung alaga ko, si Okay. Piolo. Okay, so ibig sabihin ma'am, nung pinaghahanap nyo si Piolo, itong 5 taong gulang na bata, nakita nyo doon sa school. Tapos, Opo, kasama gawa nyo, na ng nanay. tapos kasama nyo itong PNP, kumbaga asistensya ng PNP.
Opo, hinapid kami dito sa bahay. Tapos paghatid sa bahay nyo, nakalabas itong si Piolo, pumunta sa 9th Street. Oo. At doon na nga Punta nangyari. na- Opo. Opo. Tapos doon na nga nangyari yung pambubugbog. Ito bang nambugbog sa pamangkin mo, ma'am? Yung nanay ng anak na 5 years old? Opo, sindalang base po sa video. Oo. Kanina nga nakita ko yung video. Ito ba yung babaeng naka gray? Opo, yung nanay. Anong pangalan daw nito, ma'am? Day ko po nga ni, day ko pa nga ni, sir, hindi ko po, sir, hindi ko po, sir, alam ang pangalan niya. Ayan, ayan mga kaaksyon, nasa screen natin yung nangyaring pambubugbog dito sa 23 years old na PWD. Ayan. Ayun. Yun, no? At parang may inaambangan pa ng lalaki, isang lalaki doon, no? Yung nakasunod po, pinag-aawat siya, kaya kinuha ko naman. Yung pangyari, ma'am, na pambubugbog, mismong nakita mo, ma'am, yung pangyari na binubugbog itong pamangkin mo, ma'am? Dahil ko na po nakita kasi patapos na po. Nakita ko na lang yung video. Okay. Nung nakita nyo, ma'am, yung video, ano po yung una mong naramdaman? Umiyak po ko. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, pinagbibintangan daw itong pamangkin mo na ito yung kumuha ng 5 years old na anak nitong bumugbog. Wala man po siyang pigbibintang na sinabi sa akin. Kumbaga, yun yung kasama ng 5 years old, itong 23 years old na PWD na pamangkin mo, ma'am, dun sa school kung saan nakita yung dalawa. Opo. Tapos, ano daw, bakit nagalit daw yung nanay nito, itong 5 years old, at napagbuntungan itong PWD na pamangkin mo, ma'am? Ano po daw kasi, para daw kasi pumupunta palagi pa doon. Pumunta pa daw doon. Okay. Ay, galit pa daw sila noon. Okay. Ma'am, magkakilala ba itong pamangkin mo, ma'am, at itong 5 years old? Magkalaro na ba ito dyan sa 9th Street? Hindi po daw kasi ang dapat ma-interview kasi hindi pa man lang ako natagal dito, sir. 1 taon pa man lang kung may 3 buwan dito. Kaya hindi ko man sila kilala, sir. Dapat po, sir, ang ma-interview mo dyan, yung pinsan nilang si Mariel kasi siya ang nakakaalam. Okay, ma'am. So ibig sabihin, ma'am, itong pamangkin, yun talaga yung nakakita ng pangyayaring ng mga oras na iyon. Opo, si Mariel. Si Mariel po, kasi siya ang nag-video. Okay. Siya po, sir, ang interview mo, sir, si Mariel. Okay, ma'am. So, ayan, sakto, nasa kabilang linya si Ma'am Francia na sinasabing nandun ng pangyayaring iyon. Balikan kita, Ma'am Susan. Ma'am Francia, magandang hapon po. Magandang hapon man po. Opo, ma'am. Ma'am, para sa kalinawan ng mga viewers natin, ano po yung tunay na pangyayari nung mga oras na yon? Bakit po binugbog itong pamangkin mo, ma'am? Tulad ng dati, sir, na sinabi ko. Ano daw po, ma'am? Yung ano, sir, yung ano po, yung kinuha daw yung pong anak nila. So, ibig sabihin, ma'am, pinagbibintangan itong pamangkin mo, ma'am, na PWD na yun yung kumuha sa 5 years old na anak ng bumugbog sa PWD na pamangkin nyo, ma'am. Opo. Tapos, ma'am, ay sir, tulad ng dating, yung ano po, declaration ko na, yun na po yun. So, ibig sabihin, nung sabi ni Ma'am Susan, may asistensya ng pulis, tas nakuha na yung dalawa, itong 5 years old at PWD. Pagdating sa bahay nyo, ma'am, nakalabas itong pamangkin nyo. At pagpunta nyo sa 9th Street para hanapin itong si Piolo, nakita nyo na binubugbog na ng magulang Di ko po, ng 5 years old. ma'am, ay sir,
Excuse me po, hindi ko nakitang binubugbog. Video na lang po, sir, ang nakita ko. Okay. Sino daw ito, ma'am, na naka-video ng pangyayaring iyon? Yan, si Mariel po. Oh, si si Mariel dapat ang ma-interview niyo, sir, sa pangyayari. Okay. Pero nung nakita mo, ma'am, itong video na binubugbog itong pamangkin mo, ma'am, ano yung pumasok sa isip niyo? Anong naramdaman mo, ma'am? Ano po, naawa ako kasi alam ko naman yung PWD yun, walang isip. Minsan, ano siya, kahit 25 years old na siya, wala po talaga siyang kaisipan. Opo. Sa pagkakalam niyo, ma'am, ano po yung mental capacity nitong pamangkin mo, ma'am? Nasa anong edad daw? Ang estimate ko po, siguro, mga 5 years old pa lang siya sa ano niya. Okay. So, ibig sabihin, 5 years old yung mental capacity instead na 23 Opo, years opo. old. Hindi akma sa edad nito ni Piolo. Piolo. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano po yung pinakaplano niyo, ma'am, dito sa nambugbog sa pamangkin mo, ma'am? Mausap pa daw po kami ni ate, yung nanay niya, mausap kami mamaya kung anong plano ni ate. Okay. Ito ba ang pangyari, ma'am, ay napaabot niyo na, ma'am, sa barangay o sa pulis? Opo, nagpaabot na po kami, may blatter na kami sa barangay, nag-usap na po kami sa barangay. Tapos po, ngayon, hinihinga na ako ng police blatter, kaya pupunta po ako ngayon sa police. Okay. Ito ba, ma'am, matanong ko lang, itong si pamangkin niyo, ma'am, na si Piolo, talagang mahilig na makipaglaro sa mga bata doon sa 9th Street? Opo, sir. Kaya dapat nga ni sir, ma-interview mo si Mariel, siya palaging nandoon sa kanila naglalaro sa mga anak nila. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, mahilig talaga daw makipaglaro. So far, wala pa naman itong sinasaktan ng mga bata na naipabot sa'yo. Wala man po. Okay. So, ibig sabihin, mabait talaga itong si Piolo. Minsan po, pag yung isip niya, minsan po itong parang galit na galit siya pag kinukuha ko siya, halimbawa pinipigilan ko siya. May time po na talagang galit talaga siya. Pero sa pagkakalam nyo, ma'am, hindi naman talaga sinaktan itong 5 years old. Talagang sumama lang talaga itong 5 years old dito kay Piolo. So, sabi po doon, sa day ko kaya sir alam yung hindi ko alam yung kasaysayan kasi wala ako doon. Sila ang nandoon sa 9th Street. Okay. Kaya dapat sir, ang mano mo sir, ang ma-interview mo si Mariel. Doon talaga yung Mariel. nakakita. Etong si Mariel, kaano-ano nyo po ito, ma'am? Ay, pinsan ko yan ni Piolo. Yun yung kumuha kay Piolo doon sa 9th Street. Oo, Okay. sir. Sige po. Nasa kabilang linya, makakausap din natin ngayon ang inirereklamo si Joyny Dilano, ang nanay ng 5 taong gulang na bata na di umano'y tinangay ni Piolo. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Joyny Dilano. Magandang hapon din po. Opo. Ma'am, nakita ko po sa video ito na nangyari, na nasaktan niyo po itong si Piolo. Maaari niyo bang maikwento sa amin kung bakit nangyari iyon? Opo. February 12 po, bandang 3:45 po, napansin ko na wala na sa street namin yung anak ko. Pagkatapos ko pong sumundo sa isa pang estudyante, pagbalik ko po, lampas na pong 4, na pansin ko po na wala pa po yung anak ko, babae, na 5 years old. Ang ginawa ko po, nagtanong ako sa mga kapitbahay namin kung nandyan o nasa loob sila yung anak ko pong babaeng 5 years old. Apo. Kasi baka hindi narinig yung tawag ko. Kaya baka nasa loob lang, tapos habang sinatawag ko, hindi niya naririnig kaya hindi lumalabas. Pero po, natanong ko na po lahat yung mga kapitbahay namin dito sa 9th Street, pero wala pong nakakita
sa anak ko na nandito pa sa street namin. May nagsabi po sa akin na lalaking bata na nakita niya daw po na sinama po yung Piolo. Tinanong ko po kung saan papunta, hindi niya daw po alam. Tinanong ko po kung saan nakatira yun, tapos pinuntahan ko doon sa bahay nila. Nagpasama po ako sa kanila para puntahan sa bahay. Dating ko po doon, tumawag ako, pero hindi po ako narinig data, kaya walang lumabas. Nainip po ako, umalis ako. Hinanap ko sa ibang street namin. Pumunta din ako sa Ijoker kung saan pumapasok yung anak ko po. Tinignan ko kung nandoon, wala. Wala sa ibang street na mga tinignan ko. Bumalik po ako dun sa bahay ng Piolo. Pagdating ko po dun, tumawag ulit po ako kung may tao, pero wala pa rin pong lumalabas. May kapitbahay po sila. Sabi sa akin, tatawagin daw po sa loob. Baka kasi hindi narinig yung tawag ko. May lumabas po. Lumabas yung isang matandang babae. Sinabi ko po, baka po si Yolo, kasi sinama niya yung anak kong babae 5 years old. Okay. Ma'am, medyo putulin muna kita dyan ha. To make it short, nakita nyo itong si Piolo at yung anak nyo ma'am na 5 years old, doon na sa school. Yes po. Sir, Mga ilang oras na po yung paghanap nyo ma'am, bago nyo nakita itong si Piolo at yung anak isang nyo. oras po. Mahigit isang oras At po. mag-iisang oras. Mag-iisang oras. Saan nyo dun partikular sa school nakita itong dalawa? Ano daw yung ginagawa ng Nasa dalawa? taas po. Nasa taas po ng building. Kasi po, hindi ako pwedeng magpunta dyan sa question ng ganyan. Hindi pa ako nakukompleto yung kwento. Kung paano yung sinabi ng matanda na nagpapanik sa akin. Kaya gano'n ang reaction ko. Yung binigay niya sa aking information sa bata doon sa lalaki ni si Piolo. Opo. Pero ito ma'am na si Piolo, si Piolo, personally nakikita nyo na po ito or kilala nyo na po ito si Piolo na dumadaan talaga sa lugar nyo? Personal po, dahil ko po siya, hindi ko po siya kakilala. Hindi ko po siya kakilala talaga. Opo. At ng mga oras na yun, kasama nyo na yung pulis. Tapos paano nangyari yun Hindi na? pa po. Oo. Punta ko po, yung kahanang basis ko pong pagpunta doon sa bahay nila. Nang lumabas na po. Tapos sinanong ko na po kung nasaan si Piolo. Tapos sabi ko, sinamang na buong anak kong babae. Ang sagot sa akin ng matandang babae, hala, bakit Diyos sinasama doon? Violente doon. Ako, at ina po, magpapanis ako. Kasi sasabihin yung kasama niya sa bahay na violente yun. So ibig sabihin ma'am, nakikinig ka sa mga sinasabi ng iba? Hindi po, sa kasama mo mismo sa bahay yun. Sir, ang nagsabi noon, kasama mo sa bahay, yun yung kasama namin sa paaralan. Pero nakita nyo ba ito ma'am na sinasaktan itong anak nyo ma'am ng mga oras na yon? Hindi po, sir. Oh. Pero paano nangyari na umabot sa punto na saktan nyo yung bata, itong PWD? Medyo naputol po si ma'am. Ito kasi po Ay yun, na. sir. Pagkatapos po namin doon sa bahay, may nakapagsabi na nakita sa loob ng paaralan may kasama nga po bata. Pumunta na po ako doon. Hinanap po, tinay kong hinanap. May kasama ko yung sister-in-law ko, may 2 pulis na naka-duty doon. Ako, habang hinahanap ko yung anak ko sa loob, yung sister-in-law ko, in-inform mo lang naka-duty doon ng mga pulis na kung nakita silang lalaki,
kasamang bata. Tapos dumating na din po yung matandang babaeng nakausap ko sa bahay nila. Sinabi niya doon, ito yung rason kung bakit galit na galit ako at nagpanik ako. Kasi sinabi niya na natatakot daw siya para sa anak ko kasi may nangyari ng ganito. May gusto siyang isama na 3 years old. Ayaw ng bata, sinampal niya. Galing po mismo yan doon sa matandang babaeng kasama niya sa bahay na kasama namin doon sa paaralan. Nagdagan niya pa po na nakita niya sa CR na ang ginagawa, nagsasarili po. Galing po yung information na yun doon sa babaeng matanda. Ako po at magulang, nagpapanik po ako para sa anak ko, nag-iisip na po ako kung ano-ano. Kasi Opo. baka may mangyari. Opo, Kasi ma'am. kung pagbabasihan po yung mga sinabi ng matanda, sa akin, may possible na may mangyari. Kung that time po, hindi ko pa nahanap ng anak ko. Opo. Ma'am, naintindihan ko po, ma'am, ang nararamdaman nyo bilang ina na nawawala yung anak nyo at kasama nitong PW. Pero rason po ba ito, ma'am, na para saktan itong persons with disability? Sir, Yes po. Sige po, may madam. pag-usap na po kami dyan. Napunta ako dyan sa point na yan kasi galit na galit ako. Yan yung emotion ko noon. Kasi sinong magulang ang hindi magagalit pag nalaman mo na may kumuha sa anak mo na hindi mo kilala doon sa loob ng paaralan. Although sabihin natin po na walang nangyari. Pero what if may nangyari? Opo. Pero ma'am, tinanong niyo po ba sa sarili niyo na meron ka rin na kapabayaan dahil naiwan yung bata doon sa bahay ninyo? Yes po, sir. May kapabayaan ako. Pero may kapabayaan din sila. Kasi alam pala nila na gano'n yung ugali. Alam pala nung matanda na gano'n ang ugali. Bakit din nasa labas? Ako lang po ba yung may kasalanan doon? Ako lang po ba din ang may kapabayaan doon? Opo. Base ma'am sa pagkakakwento nyo at pagkakakwento ng etong kamag-anak na ni Piolo, nung nakuha na itong si Piolo at yung anak nyo ma'am, nakauwi na kayo. Tapos after na nakauwi kayo, naambangan nyo itong si Piolo at doon na nangyari yung nailabas yung galit. Hindi namin sarap na pangal. Okay na po sana mag-usap na kami. Ang pag-usap namin ng matandang babae, hindi niya napapalabas eh. Pagdating namin sa bahay, ilang minuto pa lang po, nandun na naman sa harapan namin yung... So ibig sabihin ma'am, nung nakita nyo ma'am itong si Piolo na naglalakad uli doon sa labas ng bahay niya, sa 9th Street, doon na nangyari itong pambubugbog, itong nasaktan nyo ma'am itong PWD. Yes po, ano na po ako dyan, doon. Kasi galit pa ako nun. Parang naprovoke ako nun eh. Kumbaga hindi ka ma'am nakapagpigil, inilabas mo na yung galit mo doon sa PWD. Pero ma'am, opo, ma'am, pero sumagi ba sa isip nyo na kausapin na itong guardian nito na hindi na lang umabot sa masaktan itong PWD? Dahil, kumbaga PWD ma'am, kumbaga tayo yung mas nakakaunawa sa kanila. Sir, nung panahon nun, hindi ko na malaman na ibabandiyan. Kasi nga sinasabi ko nga yung lalaki, kasi nung una, hindi ko alam na PWD yan. Opo, ma'am, may tanong ko lang, may ginawa ba ulit itong PWD ma'am sa anak nyo ma'am? Yes po, wala po. O wala? O yan, nasa kabilang linya. O sir, narinig ko na sabi ni ma'am, wala daw na ginawa itong PWD sa 5 years old. Ano masabi nyo, sir? Ma'am. Sige, sir. Narinig ka po namin. Ano po yung masasabi nyo? Ma'am Francia.
Oh, kapag siya. Oo. Hindi lang. Ayan. Ayan balikan natin si Ma'am Joy ni. Ma'am Joy! Yes ko. Opo, sa pagkakwento mo, ma'am, wala naman palang ginawa itong PWD dun sa anak nyo. Kumbaga kayan ka lang dahil ito yung kasama ng anak nyo, ma'am, na 5 years old dahil may kwento na nananakit daw itong PWD. Yes, Sa po. akala mo, ma'am, na baka sinakta na ni Piolo itong anak Oh, nyo. yes po. Kasi sir, nung hinahanap ko siya, wala na talaga nasa isip ko. Kumbaga, hindi ka... Baka kung sakali, may nangyari na. Baka nung nangyari, Baka, okay. Galing na mismo sa bibig nyo, ma'am. Baka may nangyari or sinaktan itong 5 years old nyong anak. Wala naman po pala. sir, hindi pa tayo dapat mag-focus sa wala naman pala. Kasi may possible na what pa rin po may nangyari. Sakala po ba kami mag-a-action? Opo, ma'am. Sakala po ba valid yung reason ko na nakasakit ako? Opo, Dahil ma'am. sa nararamdaman ko? Opo, naiintindihan ko po kayo, ma'am, kasi sinabi nyo nga, ma'am, na kung nabantayan nyo din po itong 5 years old na anak nyo, ma'am, hindi ito sasama doon kay Piolo. Paano po ko nabantalan din nila lang? Nabantalan din nila lang, hindi makalabas kasi alam pala nila ang may ganyan yung history. Ma'am, maikwento ko lang. Opo, matanong ko lang, ma'am, nung mga oras na yon, ma'am, sino po yung nagbabantay sa 5 years old nyong anak? Ako po. O ikaw? Paano nangyari, ma'am, na nakasama pala ito sa kay Piolo? Nakalabas. Kasi nagpaalam po siya. Sinong Ang mga nagpaalam, ma'am? bata, natural po, na maglalaroin sa labas. Bukod sa loob ng bahay namin na place nila na maglalaroin sa labas, na alam mo malapitan nila, na komportable sila, alam mo sa sarili mo at magmula place yung para sa kanila. So, ibig sabihin, Siyempre, ma'am, papayatan mo sila. opo, ma'am, so ibig sabihin, komportable ka na naglalaro lang yung 5 years old mong anak dun sa labas ng bahay nyo. Yes po. Pero tiningnan nyo po ba ito kahit minuminuto? Sinicheck ko po. Kasi lumabas pa nga po ako ng kung 3:30 siya, nagpaalam sa akin. 3:40, 3:45 lumabas ako para tignan siya. Opo. So, nung nakita nyo na, ma'am, at nahanap nyo na, ma'am, itong anak nyo, ma'am, at si Piolo, okay na. Kasi nakita nyo na yung anak nyo. Pero ang problema, ma'am, nung nakita nyo uli si Piolo, doon na nangyari yung pananakit dito Yes kay po. Piolo. Kasi may pag-uusap na po kami. May pag-uusap na kami. Huwag papalabas niya. Kasi baka sabi na po yung matandang babae, hihingi po siya ng tulong doon sa pulis na nakasok, na lang doon sa pangyayari na kung pwede ma-actionan para hindi maulit. Pero hindi nyo, ma'am, sinubukan? Opo, pero hindi nyo, ma'am, Opo, hindi nyo, ma'am, sinubukan na kausapin nyo itong mga guardian na, nandito na naman yung pamangkin nyo, ipauwi nyo na. Paano po sila kakausapin? Nag-video po sila. And wala talaga sila din sa tumakbo sila para mag-video. Opo, kahit balik-balik rin natin, ma'am, alam nyo, ma'am, na mali rin yung ginawa mo, ma'am, na pananakit Yes dito po. sa PWD. Alam ko po. Alam ko kung mali ang ginawa ko. Opo. Ma'am, kung Hindi po meron... ako mag-visualize. Opo, kung meron kang mensahe, ma'am, dito sa pamilya ng PWD, ano po yun, ma'am? Nakikinig po sila. Sana hindi umabot. Parehas po tayong may kapabayaan. Kung palagay niyo po, nakabayaan ko yung anak ko, ganon din po kayo. May pananagutan po kayo, may pananagutan din po ako. Yan lang po ang masasabi ko. Okay, Ma'am Francia, ano po rin yung masasabi nyo, ma'am? Ano mensahe nyo dito kay Ma'am Joy? Hindi ko nga po maintindihan. Maray ka pa, ma'am. Ikaw naiintindihan mo. Pero yung taram ni Joy, hindi ko ma'am naiintindihan po. Sabi niya, Ikaw po, ma'am. Ma'am Francia, sabi niya, tabi,
may kapabayaan man da ka mo sa wara ka ning si Piolo. Ano po ang anong masabi mo kay Ma'am Joy? Inaamin naman baga namin, ma'am, yan. Ilang beses na namin sinabi, aminado kami na napabayaan namin. Oh, yes po, para po kita may kapabayaan. O mag-usap po kayong dalawa, ma'am. Teman din po. Teman po baga ako, ano kaniyang gusto ko nga nang mangyari. Natutunan po baga. Kasi sinasabi doon sa WD, hibi nga niya, ang sabi sa mo, magpulay. Gusto nila makipag-usap sa amin, pero ang gusto kong pakikipag-usap nila, yung talagang sincere sila, na tinatanggap nila, nagkamali sila, bako itong garo, ano pa tinda pa itong matapang magsalita. Kung baga po, ma'am, pwede naman yung pag-usapan kung gusto nila talagang magkaayos ng usapan. Ma'am Francia, ano po yung nasabing mo, ma'am? Pero hindi pwede yun, ma'am, na halimbawa, nagkaayos kami. Kasi tulad na kanina sinabi sa amin ni ma'am sa DSWD, na na-trigger pa rin sila nung makita nila si Piolo din na nagpunta din sa lugar nila. Opo. Na nagkaayos na nga ni Sinda, nag-okay na, sorry na. Nung makita nila doon si Piolo din, sabi nung babae daw, garo daw sinusudok-sudok pa sila ni Piolo din, kasi nasara ninda. Ibig ko sabihin ngayon, may tendency na kapag ulit nag-sorry na, nagpa-ariglo ulit kami, baka makita na naman nila yung pamangkin ko, panata na naman nila. Kaya yan ang iniisip ko, ma'am, kung magpapariglo o hindi. Kaya gusto ko maayos na usapan, makutong pag nakita nila, babanatan nila, sasabihin na naman nila, gagamitin nilang excuse, na-trigger na naman Sinda. Sandali lang, ma'am. Hindi pwede yan. Opo, sandali lang, ma'am. Nung nangyari, ma'am, yung pambubugbog, kamusta na yung pamangkin nyo, ma'am? Anong nararamdaman niya? Kasi may... Ito po, inaatake na, nabulabo na, sir. Dati hindi na inaatake, ngayon inaatake dahil naano nila sa payo. Okay. Kaya ang sir, sabi ko, magpalitan kami. Sinda naman ngayon na nasa kalagayan namin na inaatake na lagi yung pamangkin ko dahil sa ginawa nila. So, ibig sabihin, ma'am, inaatake na itong... Alik kami sa hospital po ngayon. Pinatahi namin yung ng pamangkin ko dahil grabe ang atake. Ibang klase ang atake na ngayon. Lumala po. Paano yun? Kumbaga, matagal nyo nang inaalaga nitong si Piolo na hindi matama nitong ulo. Ngayon na nangyari yung pananakit, inaatake na naman ito ng epilepsy. Inaatake na po. Bumalik yung atake niya. Simula nung malita, ngayon na naman inatake na po. Iba na ang pag-atake niya. Yung ulo niya na bumagsak na talaga padapa sa semento. Ano na yung maliban dyan, ma'am, sa... Marami nakakita, mga tanod, barangay tanod. Galing kami sa barangay kanina nag-atake. Opo, ano pa yung mga nararamdaman niya ngayon, ma'am? Ay, siyempre po, kung ano ang naramdaman nila nung nawawala yung anak nila, ganun din kami ngayon, mas matindi pa ngayon. So, anong pinakaplano nyo, ma'am, ngayon na dito kay Ma'am Joyny? Sa kanila, ako sa akin, ako tatanungin dahil nakita ko ang sitwasyon namin ngayon. Grabe yung hirap namin ngayon, pinagtulong-tulungan namin yung pamangkin ko ngayon na nakita nila kanina sa DSWD, nandun silang dalawa, mag-asawa, putok ang labi ng pamangkin ko. Wala sa wisyo. Apo, ma'am, sinasabi ni Ma'am Joyny, willing naman daw sila makipag-usap sa inyo. Kayo, ma'am, willing ba kayo na makipag-usap dito kay Ma'am Joyny para hindi umabot sa pagsampa pa ng kaso? Kalagayan namin ngayon kasi nung una, akala namin hindi uulit ang atake ng pamangkin ko. Para sa ngayon, sa akin, parang tuloy ang kaso. Opo, so ibig sabihin, desidido po kayo magsampa ng kaso? Yes po. Opo, at dahil dyan, para sa legal na aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon sa iyo, RD Dizon. Hello, Sir Romel. Sir Romel, good afternoon po at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin sa programa ngayon, sir, sa Ako Bicol Tabang Oramis. Opo, sir, napaabot niya na po sa inyo yung informasyon regarding po dito sa pananakit sa PWD. Ano po ang maaaring maisampang kaso nila Susan laban kay Joyny? Opo, yung may batas po tayo na pwede nating sampa ng physical injury yung biktima po, sir, at lalo pat person with disability po yung biktima po, sir.
Opo, dahil dyan sa pangyari, sir, ano po yung mensahe natin sa publiko para hindi na umabot at mabigyan ng, kumbaga dapat abaan ng pasensya in case na may mga ganitong senaryo, PWD pa ang Totoo po dito. yan, Sir Nomer, sa pamamagitan po nitong programa ninyo. Nagpapasalamat tayo na binigyan nyo ng pagkakataon yung Police Regional Office 5 na may paabot sa ating mga kababayan na kapag mga ganong insidente na ang may kinalaman ay PWD, bigyan po natin ng medyo mahabang pasensya. At kung ito naman ay hindi nakakapinsala at wala namang armas at wala namang pwedeng pahamak ng ating mga mamamayan, pagbigyan na lang po natin kasi isa po ito sa mga pinoprotektahan ng gobyerno na yung mga kapos sa kanilang kalagayan ay dapat pangalagaan din po, Sir Nomer. Opo, Sir RD, dun naman sa part ng pamilya na merong kapamilya mga PWD, kumbaga meron din na PWD na nananakit. Ano po yung mensahe natin dito sa mga sa pamilya? Yung kahit pamilya po, Sir Nomer, pwedeng sampahan ng kaso kung sino man po ang nakakaalam, may personal knowledge sa pananakit ng miyembro ng pamilya na sinasaktan nila yung kapamilya nila na may PWD. Bawal na bawal po dyan at pwedeng sampahan po ng kaso kung sino man po ang may kagagawa noon, sir. So ibig sabihin, dapat rin bantayan ng kanilang mga kapamilya na merong kumbaga PWD para hindi na makapanakit pa ng iba. Opo. Kuwan po talaga yan, Sir Nomer. Look out din ang kanyang pamilya na tingnan ang seguridad ng kanilang miyembro ng pamilya na may PWD. Tama po, kasi baka makapinsala yan sa iba. Opo. At nandyan po ang ating local government na nakahandang tumugon at i-refer sila sa ahensya ng gobyerno na nagpapangalaga ng ating mga person with disability po, sir. Opo, last na lang po, RD, ano po ang maaring proseso or dapat gawin para makapagsampa itong pamilya ni Susan laban dito kay Joyny? Opo, sir, i-accommodate po natin sila, sir. Hantayin natin sa police station sa Naga. At station 3 po ba yun, sir? Station 5? Station 2 po, RD. Station 2, opo. Apo. Hintayin po namin, sir, sa Station 2 para makuna ng statement at matulungan ng police para makapag-file ng kaso po sa piskalya. Opo, with that dyan, RD, maraming salamat po. Yan po si Police Brigadier General Andre Dizon, Perez Thank you, Dizon, sir. ang Regional Mabuhay po, Director. Tabang Ora mismo po. Apo, yan po ang RD ng Philippine National Police Region 5. Balikan natin si Ma'am Francia. Ma'am Francia, Hello po. apo, narinig niyo po na maaari po kayo na magsampa ng kaso at willing na itong PNP na matulungan po kayo sa pagsampa ng kaso laban dito kay Joyny. Ano po yung mensahe niyo, ma'am? Kakausapin ko po muna yung ina ni Piololi ng pamangkin ko. Kasi gusto niya po malaman kung anong napag-usapan ngayon, ipaparating namin sa kanya ngayon, sa kanya po manggagaling ang desisyon, bukod sa akin. Opo. Mabalikan ko naman si Ma'am Joyny. Ma'am, naintindihan po namin ang galit na nabuo sa inyo dahil sa pagkakawala nitong 5 years old. Pero at the end of the day, nasaktan niyo po itong PWD. Opo. Kahit sino naman magulang, ma'am, talagang ganun din yung mararamdaman na nung mga oras na yon na talagang masasaktan mo talaga kung sino yung may gawa. Pero dapat sana, sabi nga ni RD, ihabaan po yung pasensya dahil tayo po yung mas capable at mas nakakaintindi po kaysa dun sa mga PWD. At, Apo, ano po yung mensahe mo, ma'am? Kaya sa pamilya po ni Piolo. Dapat, wala pa ako masasabi. Apo. Kaso po, makaunti lang dito ako. Apo. Ibig sabihin, tanggap niyo naman, ma'am, yung pagkakamali niyo po, ma'am. Tanggap po. Apo. Ayan mga ka-aksyon. Para sa mga ganitong pangyari, maaari nyo pong mahabaan sana yung pasensya nyo para hindi na umabot sa mga ganitong insidente. At
sa pagbabalik ng tabang ora mismo ni Congressman Zaldico mula sa Camarines Norte, kuha sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki na tinangay ang mga alahas na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahay na aldaw sa Indo Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo. Ito naman mga kaaksyon mula sa Labo, Camarines Norte. Isang bahay ang pinasok ng magnanakaw at natangay ang halos 100,000 pesos na nagkakahalagang mga alahas. Ang sospek, huli sa CCTV. Panoorin po natin ito. Sa gilid ng mga kaaksyon, ang tinuturong suspect sa pagnanakaw sa isang bahay dyan sa Labo, Camarines Norte. Makita nyo mga kaaksyon, walang dala itong suspect at mga ilang minuto lamang ay bumalik ito na may dala na at linalagay sa kanyang backpack. Kumbaga, kalmado lang. Talagang sanay na ito sa ganitong modus. At para sa reklamong ito, makakausap natin mula sa Camarines Norte si Sinon Falivino. Magandang hapon sa iyo, Sinon. Magandang hapon po. Opo. Sir, pwede nyo po bang makwento sa amin kung ano yung nangyari nung mga oras na iyon? Bali yung mangyari po yung, mangyari po yung nakawan po. Wala po kaming kaalam-alam na nakapasok na pala sa bahay namin, yung kawatan. Opo. Nagmalay lang po ako ng pagising ko ng umaga,
yung ilaw doon po sa tapat ng pintuan, may ano po yun, may ilaw. Opo. Sabi ko, parang bakit wala ng ilaw? Tapos, tinignan ko yung kandado, wala na rin yung kandado. Tapos, sumakbo po ako pasok sa bahay, tinignan ko yung aking yung bag na may lamang pera, nakita ko po wala ng laman. Opo. So ibig sabihin, tinawag ko. opo, Sir Sinon, so ibig sabihin nung mangyari itong pagnanakaw, kumbaga nasa kalagitnaan kayo ng pagtulog nyo. Opo, ano lang po, katabi lang po ng doon po sa bahay po ng anak ko. Doon po ako natulog nung gabi na yon. Opo. Naipadlak ko po, malaki po yung padlak na nakano doon sa pintuan na bakal. Nagkataka po kayo, paano namin yan, may gamit po yung talagang professional po yung yung may gawa. Talagang may gamit na pagbukas dun sa padlock. Parang bolt cutter, parang ang suspect po namin na may gamit siya na bolt cutter. Opo, mga anong oras nyo, sir, na napansin na nanakawan na pala kayo? Umaga na po, mga alas 5 po na siya. Opo, nung nalaman nyo, sir, ano po yung mga nakuwang mga bagay na natangay nitong magnanakaw? Yung lahat po ng cash namin na nakalagay sa bag, lahat ng mga bag po na dito, binuklat po lahat ng bag, nagkalat po yung bag. Tapos, si Mrs. napansin na yung cabinet na doon niya ilinagay yung kanyang mga alahas, nagkalat na po yung mga damit sa baba ng kanyang cabinet. Opo. Tapos kung tingnan niya yung mga wala na pong alahas na yung mga alahas niya na wala na po. Opo. Pero yung marunong po yung kasi may mga din siya na hindi naman talaga tunay na na alahas na po kasama doon, iniwan. Opo. So ibig sabihin, talagang meron tong detector na malalaman kung ginto or hindi at iniwan yung mga peke doon sa cabinet. Opo. Parang ganun po, parang ganun. Okay. So, itong pera na sinasabi nyo, sir, nasa magkano to? Alin po? Yung pera na sinasabi mo na natangay rin ng magnanakaw, nasa magkano po ito? Pera po, more than, hindi ko na po mabilang kasi po marami pang mga bag kasi may mga nakalagay, marami kaming bag na yan, pero yung cut na bilang po na talaga namin, na naitabi namin, nasa may 20,000. Okay. Pero more than 30,000 po yun kasi may mga, pati lahat ng mga bag na buklat, wala nang mga laman. Opo, so ibig sabihin, ibig sabihin mahigit na 20,000 plus itong mga alahas na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Mahigit po 100,000 po yung halaga po ng alahas. Opo, sa pagkakalam nyo, sir, mga anong oras kaya pumasok itong suspect? Ay, base din po sa CCTV na nakuha po namin, doon sa pagitan po siya ng alas 2, yung oras po ng Sa pagkakakwento niyo, sir? Mabilis lang po yung pangyayari. Sa pagkakakwento niyo, sir, nung mga oras na yon, nung mga araw na yon, nagkataon na nakitulog ka doon sa anak niyo? Di po, wala po yung anak namin. Kami ni Mrs. ang naroon doon kasi nandun yung apo namin. Kami po magkasama doon sa bahay. Kaya doon po ako natulog. So, saan daw ito dumaan, itong suspect? Dito po sa main gate, sa pinakapinto po niya na doon po dumaan. Na may lang po siya, may kandado lang po malaki. Tapos bukas na po ang sa loob na. Opo, so ibig sabihin, bago kayo matulog, sinecured niyo talaga, sir, na nakakandado itong pintuan ng bahay ninyo? Opo, nakakandado po yun. Ibig sabihin, sir, nung mga oras na yun, walang tao dun sa loob ng bahay? Wala pong tao. At duman ito sa main door kung saan nakapadlock yung sinasabi nyo, sir, na malaking padlock, nasira pa nitong suspect natin. Opo. Pero bago po nangyari yung galing po ako doon kanina sa tindahan doon sa taas, nagbibili po ako, nagkwento po sa akin yung mayari. Sila po sana yung unang papasukin. Oo. Mga bandang alas 11 daw ng gabi. Mabuti na lang na balay daw siya na may nagkakaluskos doon sa yung suspect umalis na, may dala daw motor, nakamotor. Pero ito, sir, nang nakita nyo, sir, yung CCTV,
nakilala nyo ba ito, sir, na suspect? Hindi po maano sir, kasi po parang nakabalot siya ng damit na hindi po nakasombrero pa. So pagkakakwento nyo, sir, talagang masabi natin na talagang sanay na sanay itong suspect or professional na itong magnanakaw dyan sa lugar nyo, sir? Opo, marami na po dito. Bago po nangyari dito sa amin, may mga na po dito, may mga tindahan na rin na mga pinasok po dito sa lugar namin. Posible kaya naging customer nyo ito, sir, ng mga before ito mangyaring ng maaraw na yon? Ay, maaari po. Maaari mabalik-balik na dito na sinusurveillance sa kami. Maaaring ganun po siguro. Kasi alam ang ano po. Okay. Ayan. Kasi sa dami ng tao, di na po namin makikilala. Sa dami ng may mga namimili, di po namin maano po. Opo. Wait lang, Sir Senon, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono ang kagawad na si Enrico Pasatiempo ng Barangay Labo, Camarines Norte. Magandang hapon sa iyo, kagawad Enrico. Ayos po, ma'am. Opo, si Sir Nomer Corporal po ito, sir. Yes po, ma'am. Good afternoon po. Opo, etong kabarangay natin, sir, nung pangyaring nanakawan, na ipabot ba sa inyong barangay itong nangyaring insidente? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Opo, na-i-blatter na po ito, sir. Yes po, ma'am. Na-i-blatter naman na po ito. Opo, maliban dito sa CCTV na hawak ni Sir Senon, meron pa po ba kayong mga hawak na CCTV na magtutugma ditong sa sinasabing suspect natin? Sir, ma'am, sa ngayon po, ma'am, wala po kami nakuha po pong nakakopy po na CCTV po na kuhan. Kasi po isa lang po isa CCTV lang po nahagipan. Opo. Sir, sa pagkakalam nyo, sir, ito talaga ang posibilidad na pumasok sa bahay ng biktima na si Sir Senon. Yes po, ma'am. Ayon po sa amin pong pag-rewind po na CCTV po, masasabi kong confirm po, ma'am, yun kasi po yung galor po niya ay yung motor po, patay po yung motor po yun, tinulak po sa unahan. Opo. Kita-kita po yun sa CCTV po, tapos po bumaba yung tao, wala po siyang dala. Pumunta po doon sa tindahan para po mag-operate po sa makapasok sa bahay. Subalit po, ma'am, pagbalik po niya, ay meron na po siyang dala at meron po siyang dala pong bag. Kaya po nasasabi po namin na confirm po talaga yung taong pong yun at yung oras pong yun, siya na po yung tao pong yun. Opo, matanong ko lang, kagawad, first time po ba itong mangyari dyan po sa barangay ninyo? Ay, sa totoo po ay ang barangay po namin po ay napakatahimik po ang barangay namin. Talaga pong payapa po kami dito. Subalit po sa ngayon po, ma'am, ay nagagambala po kami sapagkat po itong kawatan nito ay hindi po dito sa kabarangay namin. Ito po ay maaari pong layo po ito sa amin, dahil po ang barangay namin, wala po nangyayaring nakawan dito. Subalit po yung nakawan po nangyari, ay nagkaroon po kami sunod-sunod po na nakawan po dito sa barangay namin. Totoo nga po, mga nung nakarampong simana, ay ninakawan din po. Na pinasok po yung hardware, ay yung may nahalaga rin pong nakuha. Opo. Pero po yung suspect pong yun, ay yung nangnakaw po kay Mr. Sinon po, yung gamit pong motor na sniper ay nagmamas po. Ayon po sa nakuha po namin CCTV footage po. Okay, so ibig sabihin, kagawad, etong suspect natin na nagnakaw dito kay Sir Senon, possible na siya rin yung suspect sa nangyaring nakawan po dyan sa barangay ninyo, sir? Yes po, ma'am. Yes po. Opo, sir, matanong ko lang, kamusta yung visibility ng barangay tuwing mga ganitong oras po? Sa ngayon po, alert po ko rin ngayon po sapagkat po ay ang kawatan po niyan ay posible pa pong bumalik po yan. At yan po yan ay isa po namin minamanmanan po sa ngayon. At pinag-inting ko po bilang po sa peace and order, ay pinag-inting ko po ang mga tanod ko po na mag-grouping po kami at inusap ko na rin po ang mga kasama ko pong gagawad na mag-grouping po kami para po yung masamang lupul tatangkay, malerto po ba? Opo, pero kagawad, na-try nyo na po bang dumulog sa Labo PNP para sa mas maigting na pagbabantay po dyan sa barangay nyo para maiwasan na po o hindi na masundan itong ganitong insidente ng nakawan po? Yes po, ma'am. Actually po, ma'am, meron po kami ditong PNP rin po dito sa aming barangay. At ngayon po, kausap po namin po yung si Master po dito. Sasama po siya sa amin po pag-rubing po sa mga alanganin oras po.
Opo. Last na lang siguro, Kagawad, ano po ang mensahe natin sa ating mga residente para hindi na mabiktima ng ganitong pagnanakaw? Okay po, masasabi ko po ay yung po mga established po mga tindahan, may mga malaking tindahan, malaking bahay, ang sinasuggest ko po sa kanila para maglagay po sila ng CCTV po para po makakuha po tayo ng mga ebidensya. Opo. Una po yun. At pangalawa po, maging po yung mga kagamitan po natin sa bahay na huwag po natin nilalantad. Kasi po ang mga kawatan, bago po yung mag-operate po ma'am, ayan ay nagsusurvey muna po ma'am. Once po may nakita po sila ng mga bagay sa loob ng bahay, yan po ipagpaplanuhan nila, kaya po yan ang ingatan po natin. Kailangan po ay hindi po tayo na maglalantad ng mga mamahaling bagay, imbis po itago natin po yung mga bagay na yan. Sa ngayon po ma'am, yung pong kawatan pong yan ay may para pong professional na po yan. Dahil po ang pagputol po sa kandado ay may para pong may ginagamit siya na cutter, ay maaga po niya napuputol. Sa ngayon po ma'am, may isa po ma'am na advice ko po ma'am, meron mga po tayo ma'am nabibili sa shopping kandado na nag-aalarm mga po ma'am. Once po na inawakan natin, mag-aalarm po yan. O in case po na may yung tatang magnanakaw, pag umalarm po yan, ma-alarma po tayo, magigising po tayo po ma'am. Opo, dahil dyan, maraming salamat po sa inyong mensahe at payo sa ating mga kabarangay. Naway madakip na itong suspect. Maraming salamat, Kagawad Enrico. Opo, para sa maaring asahan na legal na aksyon, nasa kabilang linyang muli ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po, RD. Good afternoon po muli, Sir Nomer, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Ako Bicol Tabang Oro mismo program. Opo, RD, may dudulog muli kami ng insidente ng nakawan po dyan sa bayan ng Labo. Ano po ang pwede o maaning asahan na proseso po dito, RD, sa nangyaring nakawan po? Unang-una doon ko po muna ilagay, sir, sa report. Kasi dito po sa Labo Police Station, walang naitalang record ng robbery. So, kumbaga, baka matagal na po ito nangyari, sir, or baka hindi ito na-report. Ganun pa man, ang ganung insidente po, sir, dapat talaga ipagbigay alam kaagad sa ating pulis ng aksyon ng kaagad at mahuli kaagad natin kung sino ang may gawa. At malaking bagay po din po, sir, yung tulong ng ating barangay officials na yung ating mga establishmento ay ikayatin na magkaroon ng CCTV para nang sa ganun mapabilis at makatulong sa gagawing investigasyon po, sir. So, yun po, sir, ang ating may papayo na ang ating komunidad ay katulong natin sa pagbabantay ng ating mga paligid po, sir. Opo, correction lang po, Arden, nangyari po ito kahapon, siguro hindi po naipaabot sa PNP. Tama po yun, RD. Tama, hindi po talaga, sir, na i-report kasi tinitingnan natin sa Labo Police Station, wala pong report po, sir. Opo. Dahil dyan, RD, ano po ang dapat nilang gawin in case na mangyari or mabiktima po sila ng mga ganitong kawatan? Agad-agad po, Sir Nomer, na ipagbigay alam sa ating mga pulis na nandyan po sa kalsada, nilabas po natin para mabilis silang makapag-report. Kasi masusolve po kaagad natin ang krimen kapag ito ay naibigay alam sa pulis kasi alam natin yung mga paraan kung paano sila huhulihin po. Opo, dito sa case ni Sir Zenon, kailangan po ba dapat na ma-identify muna itong suspect bago makapagsampa po ng kaso? Kung may personal knowledge sila na yan talaga ang kumuha, pwede na po silang pumunta sa pulis para tulungan sila mag-file ng kaso. Kukunan po natin sila ng statement at magpa-file po tayo ng kaso sa piskalya po, sir. Opo, siguro, RD, gaano po ka-importante ang CCTV sa mga ganitong insidente po? Nakulo na po kita, Sir Nomer, na na-solve na mga crimes dahil sa tulong ng CCTV kasi doon po talaga makikita kung sino at yung mga detalye kung paano ginawa yung krimen po, sir. Opo. Dahil dyan, maraming salamat muli ang pinakamasipag na Regional Director ng Philippine National Police Region 5, si Police Brigadier. Salamat din po, Sir Nomer, sa mga bumubuo ng Ako Bicol Tabang Oro. Opo, maraming salamat po, RD. Balikan natin si Sir Zenon. Ano po?
Apo, narinig nyo po, si RD, maaari nyo pong makapagsampa kayo ng kaso laban dito sa suspect. Opo, papunta po kami ngayon sa pagkatapos po ng interview, papunta po kami ngayon ng police station, kasama ko po si Kagawad Pasating po, papunta po kami ngayon. Apo, yan, naway mahuli na itong suspect na may gawa dyan sa pagnanakaw po sa bahay nyo at sana maibalik itong mga alahas niyo, sir. Opo, nananawagan din po ako sir dito po sa aming barangay na dito sa na sana po magkaroon ng yung barangay pulis po na magronda tuwing alanganing oras. Kasi doon umatake po ang kawasan. Apo, dahil dyan maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng impormasyon regarding po dito. At para mga kaaksyon sa iba ay dapat po panitilin po natin ang ating seguridad upang hindi po tayo mabiktima ng ganitong insidente ng nakawan. At yan ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan.